Sugatan ang isang rider sa Cebu matapos siyang harangan ng steel railing ng traffic marshal. Habang sa Valenzuela, nasa pool sa dashcam video ang isa pang road rage incident. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Macantan. Tila eksena sa pelikula ang tagpong ito sa IT Park sa Cebu City. Ang traffic marshal kasi biglang nagdala ng bakal na railings sa gitna ng kalsada. Nagganda buhol-buhol tuloy ang traffic. Hanggang sa dumating itong motorsiklo, bigla na lang itinulak ng marshal ang bakal. Inasinta ang rider na siya nitong ikinasemplang. Pagtayo ng rider, pinalibutan siya ng iba pang mga marshal sa katinikitan ng obstruction. Nang makausap namin ang rider na si Marson Mangubat, hirap pa siyang maglakad at may sugat at gasgas pa sa tuhod at siko. Sumasakit pa rin daw ang kanyang ulo dahil naumpog daw siya sa semento. Kuwento niya, nagsimula raw ang lahat ng sitahin siya ng isang marshal habang nag-aabang ng pasahero sa terminal. Umalis naman daw si Mangubat pero bigla na lang siyang hinabol. Nita kami na bawal doon. Okay naman, sumunod naman kami sa kanila. Pero yung pagsalitaan ka ng ano kayo dyan? Titigas kayo? Gahi na mo, yung sa Bisaya. Gahi na mo. Di, siyempre naman, tubagsag ka, sobra na kayo stricto. Hindi naman kayo, yun lang yung kinagalit nila. Hindi ko na inasahan na pag dating ko sa labas, ganun yung ginagawa nila sa amin. Desidido si Mangubat na kasuhan ng mga marshal. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang kanilang security agency habang ang lokal na pamahalaan iniimbestigahan kung bakit nanikit ang mga traffic marshal sa lugar. I find it very deplorable and condemnable. I am also asking the police department of the city to conduct their parallel investigation over the matter. Kuha naman daw ito sa Bignay, Valenzuela noong August 19. Bumaba ang driver nitong Fortuner saka lumapit sa isang taxi driver at kinasahan ito ng baril. Maya-maya, tinulak ng SUV driver ang taxi driver saka itinutok ang baril. Umalis din kaagad ang SUV driver pagkatapos. Wanted na ang driver na yan. Mobile Journal, Kayla Macantan, hatid ang mukha ng balita.